Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Mukhang nakikita natin ang pinakaugat ng problema kung ang pag-uusapan ay ang issue ng PhilHealth. Tama po kayo sa inyong naunang pananalita. Natukoy nyo kaagad yung pinakaugat sapagkat ako rin sa pansamantalang pagdinig natin sa mga nauna sa ating nagtanong, lalo na itong pinakahuli si Congresswoman Kimbo, at palagay ko sasang-ayon din ako na yung talagang sentro ng suliranin sa PhilHealth ngayon ay yung all-case policy. Nakikita ko na dapat talaga case-specific ito sapagkat hindi nga naman tama na ipalalagay natin na ang pagbabayad ng bawat isang pasyente ay palaging nandun dun sa maximum. Samantalang tama rin naman na hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay yun ang talagang babayaran ng pasyente. At nakita ko, sa tuntunin naman pala ay kung sakaling sumobra, ang magbabayad naman talaga ay yung pasyente. Kaya hindi ko maintindihan yung logic, ano? Yung actuary nila, palagay ko malaki yung problema ng kanilang estimate. Kasi Mr. Chair, kung ibababa natin ang ating discussion sa umagang ito, ayon doon sa pangunahing o pangunang salita ng Pangulo ng PhilHealth, lumilitaw dito na wala na palang parang opsyon ang PhilHealth kundi bayaran ang isang ospital ng maximum, samantalang ang kanyang ang kanyang ginamit pala na medical intervention ay hindi naman pala ganoon karami. Gusto ko sanang tanungin si President Morales kung nandiyan pa siya, Mr. Chair. President Morales, recognize. President Morales, naririnig po ba ninyo ako? Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Para po maintindihan pati ng mga kababayan nating nagmamonitor sa pagdinig sa ngayong umaga, kung tayo po ay nasa palengke o nasa talipapa, kunwari po ang pinag-uusapan ay bibili ang isang kababayan ng talbos ng kamote. Halimbawa po yung suggested price, Mr. President, ay 10 piso yung isang tangkay ng kamote, talbos ng kamote. 10 piso yon, maaari po siyang tumawad, hindi po ba? Kung sakasakali matawaran niya ng 7 piso, mas maganda po kung maibaba yun. Tama po ba? Opo, tama po. Kasi po, ang inyong takot kanina, kaya nilalagay nyo sa maximum, yung ibang ospital o yung ibang talipapa, ang tingin niya doon ay talbos ng kamote, pero pababayad niya sa PhilHealth ay yung pala yung arugula. Medyo mahal po yun sapagkat yun ay kinakain po ng mga medyo nakaririwasa sa buhay. O kaya naman po isang talbos ng ampalaya. At ang halimbawa, yung presyo po nun ay 15 pesos lang ang tali. Ngayon, ipinasa po nung talipapa na yung pala ay alfalfa. Mahal din po yun. O kaya spinach. Baligtad po ang nangyayari, Mr. President, imbes na makatawad po yung ating bumibili ng talbos-talbos, ang nangyayari po, ang binabayaran niya ay mas mataas na presyo dun sa produktong yun lang naman ang kanyang tinutukoy. Talbos lang naman po ng kamote. Isang tali ng kangkong Ipinasa na spinach, ipinasa na arugula, malulugi po talaga ang PhilHealth. Ngayon, Mr. President, ang issue po talaga ay yun nandun sa all-case policy. Siguro po, tingnan natin mabuti yan sapagkat dyan nag-uugat ang pinaka-problema ng PhilHealth. Ngayon po, Mr. President, bago ko po ituloy ang pangalawang tanong ko, sapagkat ito'y may kinalaman dun sa audit observation memorandum ng COA
na ito po ay merong petsang July 9, 2019, Mr. President. Ito po ay naka-address sa inyo at for the attention of Mr. Renato Limsiaco Jr., Senior Vice President, Fund Management Sector, at saka sa nangalang Sherry Carmen Divina, Acting Senior Manager, Controllership Department. Ayon po dito sa kalatas na ito na ibinigay sa inyo ng COA, Mr. Morales, meron po silang 6 na observation. Binasa ko po ito, pero ito po ay tumutukoy doon sa pamamaraan po ninyo ng pagsusumite ng inyong financial statements at lahat ng may kinalaman sa detalye ng accounting at auditing yung mga figures ng PhilHealth. Sa tingin ko po, very valid po yung kanilang observation at kayo po yata ay binigyan ng 2 araw para sagutin ito. Kung ito po inatanggap ninyo halimbawa ng July 10, kasi July 9 po yung petsa nito, masasabi ko po ba na ito inasagot na po ninyo sapagkat lahat po ng pagtatalo natin dito, o maring pagtatanong namin, mawawalan po ng kabuluhan kung hindi po nakaayos ang inyong sistema na nakita po yung 6 na basic flaws o deficiencies na sa kaparaanan ng inyong pagbibigay ng detalye sa mga ulat ninyo, sa mga stakeholders natin. Can I assume, Mr. President, that the audit observation memo of the Commission on Audit has been replied to? Mr. Chair, alam po, may problema po talaga yung ating komunikasyon. Kanina ko pa po napapansin. Iminumungkahi ko sana sa inyo na sa susunod nating pagdinig sa napaka-importanting issue nito sapagkat dito tinutukoy na natin yung diagnostic condition ng buhay ng PhilHealth. Sa totoo lang, Mr. Chair, dito nakasalalay ang kapalaran ng marami nating mga kababayan sapagkat kung ito'y pera lang nating personal, Mr. President, siguro kahit hindi na natin masyadong ingatan, total pera naman natin. Personal nating pera ito. Pero ang pera po nasa inyong pag-iingat ay tinatawag nating fiduciary in nature. Ito po ay inyo lamang iniingatan in trust sa pangalan po ng mga stakeholders at mga miyembro nito na sa pagdating ng araw ay talagang kanilang aasahan sa pag-alalay sa kanilang kalusugan. Kaya mas lalo po natin sanang ingatan ito. Ingatan pa natin kaysa sa sarili nating buhay dahil hindi po natin pera ito. Mr. Chair, ang dami ko po sana gustong itanong, lalo na po yung mga detalye, pero meron po tayong problema sa komunikasyon. Inihiling ko po sana, kung papayagan ninyo, sa susunod nating pagdinig, sana magkita-kita na lang po tayo dyan sa plenary. Sasama po ako dyan kung nandyan po si President Morales at saka yung pong mga pangunahing responsible officers para mas madali po nating mapag-usapan sa mas efficienting pamamaraan na Mr. Chair. President Morales, Yes po, I'm here po. Mr. Chair, go ahead. narinig po ba rinyo yung aking mungkahi bago ko tapusin yung pagtatanong ko? President Morales, narinig niyo po ba? Opo, kung kami po ay tatawagin ay pupunta ho kami sa plenary at magiging available ho kami. Mr. Chair, narinig po ba rinyo ako? Go ahead, Congressman Marcoleta. Mr. Chair, kanina po ay iminumungkahi ko sana para maging mas efficient yung pagtundak po natin ng pagdinig ay lahat po sana ng responsabling official ng PhilHealth, kasama na po ang Pangulo, Mr. Morales, sana po ay maimbita natin ng personal sa plenary para lalo nating matukoy at mapag-usapang mabuti ang mga problemang kinasasangkutan po ng PhilHealth ngayon. Yes, Deputy Speaker Marcoleta, actually ho talaga naman papunta ang PhilHealth. Nagpaalam po naman sila kagabi na kung maaari lang po daw ay pagbigyan sila dahil nagkatagalan po ng hearing sa Senado. Na ito naman po pinabayaan natin. Pero sa susunod po, we will make sure that they will be here in plenary, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Napakarami po kasi ng mga tanong po sa aking listahan.
Pero ang iiwanan ko lang muna ng tanong kung meron na pong sagot ang Pangulo ng PhilHealth, tungkol po dun sa audit observation memo na pinadala po ng COA sa kanila na may petsang July 9, 2020. Kasi po inihiling yata ng COA na isagutin nila ito sa loob ng 2 araw pagkatapos na ito ay kanilang matanggap. Gusto ko po malaman, Mr. President, kung meron na po kayong sagot sa COA, observation memo, at kung po pwedeng ang mga kasama ko po sa pagdinig na ito ay mabigyan po ninyo kami ng kopya para mas maliwanagan po natin ang napakaraming problemang bumabalot sa PhilHealth ngayon. Opo. Pwede hong malaman ko ano ho yung AOM number nitong galing mo sa COA, reference number. President Morales, Deputy Speaker Marcoleta. Ay 2019-028 close in parentheses 18, pagkatapos merong HQ o HO. May petsa pong July 9, 2019. At ang nakapirma po mula sa COA ay nagngangalang Julia Lacorte, Audit Team Leader, at Attorney Reynaldo Darang, Supervising Auditor. Ito po ay Audit Observation Memorandum na halos 7 pahina po. Thank you, Deputy Speaker Marcoleta. May we recognize COA? Ang COA po kasama natin dito kung pwede pong sumagot. Doon po sa inyong memo. At pala, ibig sabihin, last year pa po ito. Sa mga tweet, pwede nating i-assume na po na ito ay nasagot ninyo. Wala po kasi kaming kopya. Kung ito po ay nasagot ninyo, 6 na observation po ito na sa tingin ko ay napaka-importante. Ito po ay tumutukoy sa pamamaraan ninyo ng pag-uulat, hindi lamang po ng inyong pondo, kundi sa paraan ng inyong pagtataya. Katulad po kanina ay nabanggit yung actuarial life ng PhilHealth. Nakatatakot na sabihin ninyo na 1 taon na lang. Paano po nangyari yun? Para pong, kapag sinabi po kasi ng actuary ninyo, Mr. President, na hanggang 2021 na lang, o maaaring mas maaga pa ng konti dyan, nakakatakot po yun. Sapagkat, paano po tayo nagkaroon ng actuary kung ganoon din po pala ang magiging kasasangkutan ng pondo natin? Ang actuary po kasi, sa pagkakaalam ko, Mr. President, kaya tayo nag-hire ng actuary para mabantayan po natin yung buhay ng pondo. Hindi yung bigla na lang nating sasabihin na 2021 na lamang po pala, nakapagbibigay po ng takot yan sa ating mga mamamayan. At hindi lamang po siguro corruption ng issue dyan, kundi takot na rin po ang naibibigay na impresyon para sa ating taong bayan. Hindi po siguro ganon ang objective ng PhilHealth, Mr. President. Opo. Yung pong actuarial calculations, may mga assumption ho yan. Yung PhilHealth ho, bilang social health insurance, ang bali re-insurer ho niya is the national government. May mga assumptions ho yung actuarial calculations na kung titigil na ho lahat ang pasok ng premium tsaka ng subsidy, maaaring ganyan ho mangyayari. Pero nakikipag-unay ho kami sa Department of Finance at sa Department of Budget Management at saka sa Insurance Commission upang mapangalagaan ho ang actuarial life ng PhilHealth. Based ho sa mga assumptions yung binigay ng actuary kanina. Ngayon, dun ho naman sa AOM ho ng Commission on Audit, nasagot na ho namin ng July 11 ito. Meron ho kaming stamp receipt. Ngunit magpo-provide ho kami sa inyong kopya ng aming sagot sa COA. Salamat po, Mr. President. Yung pong mga assumptions ng actuary, naiintindihan po namin yan. Ang hindi lamang po magandang marinig ay yung biglang malalaman po namin na sa mga assumptions na yan ay halos 1 taon na lang ang buhay ng ating pondo. Sa palagay ko, yung ganun pong mga statements ay hindi kailangan ngayon, lalong-lalo na po sa panahon po ng crisis. Bago po mapunta sa ganung kalagayan ang pondo ng PhilHealth, dapat sana ay binabantayan po natin. Yun nga pong 10 taon ideal nga lamang po yun. Dapat nga sana ang buhay ng isang pondong katulad
katulad ng PhilHealth ay talagang nababantayan sapagkat yan po ay kakailanganin sa panghinaharap. Hindi po magandang impresyon na ang isang bagay na dapat ay tumulong sa panghinaharap na pangangailangan ng ating mamamayan ay yun po yung parang hindi nabibigyan ng kaukulang atensyon, Mr. President. So, hanggang dito na lamang po muna at kung tayo magkakaroon pa po sa napagdinig sa madaling panahon, ay naasahan ko po na sana'y dyan na po tayo sa plenary. Magkikita-kita.